Alleluia, 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 Alleluia. Follow me will not walk in the darkness of the light of the night, say the Lord. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And every Saturday, 9 and 10 a.m. Masses are called Pilgrims Masses. Kaya baka nagtataka po kayo, lagi ko itong inuulit dahil alam ko marami ang mga bagong dating pa rin. Bagamat marami ang tao at ang iba sa inyo ay mga suki na natin, marami pa rin ang mga ngayon pa lang din ho nagsisimba sa Quiapo dahil galing pa rin ho sa mga malalayong mga lugar at hindi nakakarating tuwing Biyernes. Kaya kayo po na mga bagong dating, lalo na mga galing sa probinsya, maligayang pagdating po. And we hold this Mass in English also for our international devotees. Because we all know that our OFWs, their children, their spouses, their grandchildren have already settled there. And most of them do not understand Filipino very well already. And they want their next generation also to have that special love and devotion to our dear Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya para din po ito sa ating mga international devotees, lalo na ang mga pamilya ng mga OFWs natin. So, halo po. Kaya medyo taglish po ang ating misa para ngayon. We celebrate today the feast of Saint Lawrence, San Lorenzo. Hindi po si San Lorenzo Ruiz na ating Pilipinong santo, si San Lorenzong Diakono. And he was the treasurer of the church at that time. And today he teaches us how to serve the Lord. Lahat naman tayo rito nandito po ngayon dahil gusto natin maglingkod sa Panginoon. Kaya tayo nandito, gusto nating magbigay-pugay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, bilang isang sambayanan, bigyan nga natin ng pasasalamat, papuri, at palakpak ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. For also the information of everyone, we have been starting also our novena to our Nuestra Señora de la Buena Hora.
Ang tawag nga natin sa kanya ang Birhen ng Quiapo. At dito lang po siya matatagpuan sa ating simbahan ng Quiapo. Kaya ang kapistahan po niya ay sa August 15 po. Kaya nagsusumula na po ang ating nobena para sa mahal na ina. At dahil Sabado din po ngayon, araw ng mahal na ina, palakpakan din natin ang ating mahal na ina, lalo na ang Nuestra Señora de la Buena Hora. And St. Lawrence teaches us how to serve the Lord. And how do we serve the Lord? What is the best way to serve the Lord? It is to be loving and gracious. Loving and gracious. Now, let us push the question further. How can we be loving and gracious? Paano raw po magiging kalugod-lugod ang ating pag-aalay sa Panginoon? Paano magiging katanggap-tanggap kay Jesus Nazareno ang ating ibinibigay, hinahandog sa Kanya? Ang ating mga dasal, ang ating mga sakripisyo, ang ating mga mabubuting gawa, ang ating pamamanata at pagdedebosyon. Papaano daw po ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos? How do we make it loving and gracious? St. Lawrence teaches us two things which we could pray for and cultivate in our heart. Freedom and joy. Pag gusto raw natin na maging tunay na mapagmahal at mabiyaya ang handog natin sa Diyos, dapat may kalayaan at kagalakan. Freedom and joy. Sabi nga po sa unang pagbasa ni San Pablo, each must do as already determined without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. Lagi nating naririnig yon. God loves a cheerful giver. Cheerful giver. At dito natin makikita yung dalawang bagay na yon. Kalayaan at kagalakan. Pag ang ginagawa daw natin, hindi tayo pilit. Hindi ka napipilitan lamang. Siguro nga sa simula, parang napipilitan tayo. Aminin natin, lahat naman tayo, nung bata tayo, pinilit lang tayo magsimba. Wala naman siguro sa atin na 5 years old ka pa lang, 4 years old ka pa lang, sinabi mo na sa nanay mo, gusto ko pong magsimba. Lahat tayo sinabihan ng lolo't lola, nanay, tatay natin, magsimba ka. At iba nga sa atin, sinabihan pa, pag di ka nagsimba, wala kang baon. Wala kang pasalubong. We all began like that. Lahat itinuturo naman sa atin. Di ba, nung bata tayo, sabihin, o bigyan mo yung kapatid mo. Hati kayo. Aminin natin. So, umpisa, pag inabot tayo, gusto natin, atin lang yun. Kailangan muna tayong pagsabihan. Pero, sana, 50 years old ka na ngayon, 60 years old ka na ngayon, hindi ka na pinipilit magsimba. Sana, hindi ka na pinipilit magbigay. O, hatian mo yung kapatid mo. Hatian mo yung taong yan. We all began, perhaps, being told, even being forced. But, a mature faith would lead us to do it freely. Opo, yung iba sa atin, sinama ritong mamanata. Sinasama ka tuwing Biyernes dito, tuwing Linggo sa Quiapo. Yung iba siguro, nung bata sila, sinasama pa nga maglakad ng paluhod. Pero ngayon, ikaw na ang gumagawa. Kusang loob. May kalayaan. Yung ginagawa nating mabuti, hindi ka pinipilit. Pag hanggang ngayon, pilit pa rin, kulang pa ho yun. Sapagkat ang tunay na kanais-nais sa Diyos
ay yung malayang-malayang inahandog. Si Jesus Nazareno, hindi siya napilitang pasanin ng krus. Hindi siya napilitang ipako sa krus. Hindi siya pinilit ng Ama. Malayang-malaya niya itong ibinigay dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya, yun ang ating ipagdasal. At sa mga anak at mga apo natin, pagdasal natin, dumating ang panahon, yung paggawa nila. Nakakalungkot ang mga kabataan natin hanggang sa lumalaki, napipilitan. At ang mas nakakalungkot, alam ko po, may iba, siguro nga, pagdasal nyo ngayon, kung ganun yung anak at apo ninyo, yung iba hanggang sa huli, napipilitang magsimba, magdasal, tapos nakakalungkot, pag wala na yung magulang, hindi na magsisimba, hindi na magdarasal. Sana maituro natin sa kanila, maging halimbawa tayo sa kanila ng paglago. At ano raw yung ikalawang sangkap? Siguro kaya hindi natin sila makumbinsi dahil kulang ang kagalakan. Yun yung ikalawang pagdasal natin. Na makapaghandog tayo ng may kagalakan. Siguro doon may inspire yung mga kabataan natin na kahit wala na kayo, itutuloy nila yung debosyon. Kasi nakita nila sa atin yung kagalakan. Because perhaps we are living the faith, we are doing our prayers, we are having our devotion, pero there is no joy in our heart. Kaya lalong naiinis yung sinasama mo magsimba. Kasi sinama mo nga magsimba, tapos kinukurot mo, pinapagalitan mo, pagdating mo sa bahay, kasi isimba nyo lang, away na. Kaya sabi ng mga bata, wag na lang tayo magsimba. Kasi yung mga simba ng simba, kasusungit. Yung simba ng simba, away ng away. Kaya pala hindi natin sila mahikayat. Kasi wala yung kagalakan. Pope Francis would always remind us the joy of the gospel. And we are bringing the gospel of joy. Kaya si San Lorenzo ngayon, yun yung ipinakita niya. Nung siya'y magiging martir, hindi siya tumakbo. Malaya niyang ibinigay ang sarili niya. In freedom, he offered himself. At alam niyo paano siya pinatay? Binarbecue siya. Nilitsyon siya. Ganun siya ginawang martir. Pero ano raw ginawa ni San Lorenzo? Habang iniihaw siya, sabi pa niya raw sa bantay, ibiling mo na, luto na yung kabila. Biriin niyo yun? Iniihaw ka na. Siguro tayo pag iniihaw ka, mura ka na ng mura. No? Iniihaw ka, galit ka na sa mundo. Pero si San Lorenzo, dahil inaalay niya ito sa Diyos, punong-puno pa rin siya ng kagalakan. Yun ang ating ipagdasal. To offer with freedom and joy. Huwag yung pilit at galit. Ulitin ko ha. Huwag pilit at galit. Baka may nandito ngayon, ganun ang pakiramdam. Pilit at galit. Pero huwag kang mag-alala. Dadalisayin yan ng Pong Nazareno. Siguro nga pilit, napilitan ka. At dahil napilitan ka, galit ka. Yung iba sa atin siguro nga hindi pilit, pero galit. Kaya di ba pag nagbibigayan, sasabihin mo, ayan, isaksak mo sa ngalang-alam mo. O yun, ganun, galit ka pa. No? Bali wala yung offering mo. Paggawa mo sa mabuti sa mga tao, ayan na, tandaan mo, ako nagbigay sa iyo niyan na. Mahal yan na. Nagbigay ka nga, nanumbat ka, galit ka. Ang tunay na pag-aalay may kalayaan at kagalakan. As we continue with this Mass, let us look at Jesus. Jesus, as He carries the cross, did it with so much love and grace because He offered Himself with so much freedom and joy. And let us pray that as
devotees of the Nazareno, as children of God, our offering also may be filled with freedom and joy. Amen.